Magandang araw, magandang umaga, magandang gabi sa inyong lahat, sa lahat ng mga nanonood. So, mainit na mga balita sa mga kasinungalingan ng mga kapulisan natin. So, parang nauubos na yata ang pagtitiwala natin sa mga pulis. I hope hindi sana sa lahat. Pero pakinggan natin yung mga banat ni Attorney Harry Roque sa araw na ito. Makalipas po alas 8 ng umaga mga kapartners, nagbabalik po ang pulso ng bayan. Taliwas sa mga ulat, hindi kailanman na-detain ang kapwa-akusado ni Pastor Apollo C. Quiboloy na si Pauline Canada sa Buhangin Police Station sa Davao City. Tanong ngayon ng Legal Counsel ng The Kingdom of Jesus Christ, saan ngayon dinala ng mga otoridad si Canada? Narito ang balita ni Jason Rubrico. Tumungo ang Legal Counsel ng The Kingdom of Jesus Christ dito sa Buhangin Police Station sa Davao City kung saan sinabi ng Philippine National Police ay nakadetain ang co-accused ni Pastor Apollo C. Quiboloy na si Pauline Canada. Pero napag-alaman na hindi kailanman dinala dito si Canada. Webes ng hapon nang makarating sa Legal Counsel ng The Kingdom of Jesus Christ ang balitang naaresto na ng kapulisan ang kapwa-akusado ni Pastor Apollo C. Quiboloy na si Pauline Canada sa kanyang pamamahay sa isang subdivision sa Davao City. Pero itinanggi ito ng Philippine National Police Region 11. Hindi ako na-meet ni General Torre kasi wala daw siya. Yung kanyang secretary na pulis ang nag-meet sa akin at sabi, wala kami nadakip. Sigurado kayo? Wala kami nadakip, sir. Fake news yan. Pero biglang binawi ng PNP ang kanilang sinabi na hindi nila nahuli si Canada dahil ang mismong aktwal na pagdakip ay nakunan pala ng video. Pinangangambahan ngayon ni Attorney Israelito Torion ang seguridad ni Canada dahil hindi siya nabigyan ng pagkakataon na makausap o makita ang kanyang abogado na karapatan dapat ng isang inaresto batay sa Republic Act No. 7438. Natatakot na ako. Sabi ko, baka anong ginawa kay Ma'am Pauline? Maganda pa naman si Ma'am Pauline. At saka baka i-torture. We have the right to assume that because he is now under police custody and under Republic Act 7438, Section 2, any person arrested or detained shall at all times be assisted by counsel. And we have the right to insist that because that is a provision of the law, Section 2 of RA 7438. So, nag-request tayo, hindi tayo pinakinggan. Nagpadala na tayo ng formal demand letter. Hanggang ngayon, wala pa ring reply. Nakatanggap ng text si Torion mula sa isang kaibigang general at kinumpirma na inireport sa Campo Crame na naaresto na si Canada. Na-report na sa Crame, pero dito sa Kampatitipan, sinabihan ako, hindi totoo yan, attorney, fake news yan. Saan na kaya ngayon si Ma'am Pauline? Inilabas sa SMNI ang naturang impormasyon at ang pagsisinungaling ng PRO 11. Pero matapos ang ilang oras, agad na lumabas sa ilang media report na naaresto nga si Pauline Canada at dinetain sa Buhangin Police Station. Pero nang tumungo ang KOJC Legal Counsel sa nasabing istasyon, ay sinabi ng mga naka-duty na PNP personnel ay hindi kailanman dinala si Canada doon. So, after lumabas sa balita na dito nga nakadetain si Miss Pauline Canada, as legal counsels, she has the right for na makausap yung mga lawyers niya. So, pumunta kami dito kaagad para i-check kung nandito nga talaga siya at hopefully makausap. But yun, upon checking, hindi pala daw talaga dito dinala ever. At any point in time, hindi siya dinala dito. Dagdag pa ni Attorney Lara Orea de los Santos, bilang protocol ay dapat dinala muna sa pinakamalapit na police station si Canada kung saan siya inaresto. Okay, so actually, usually the protocol kasi is pag nadakip yung tao, dadalhin siya sa nearest police station. And since nadakip siya sa Emily Holmes Buhangin, supposedly dito talaga siya i-detain. But ang sabi nung mga nakausap natin kanina na officers, wala daw talaga, hindi din daw nila alam kung bakit hindi dito na-detain si Miss Pauline Canada. And actually, gumawa na rin daw sila ng blotter, but we still have not seen the police blotter na hindi talaga dito dinala ever.
Paliwanag naman ni Torion na ang sinumang lalabag sa Republic Act 7438 ay mapaparusahan ng 8 hanggang 10 taong pagkakakulong. Maaaring maharap sa absolute perpetual disqualification ang lalabag sa nasabing batas o hindi na kailanman makakakuha ng anumang posisyon sa gobyerno. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News. At ang pinakahuli attorney ay nandito na sa Metro Manila, sa Campo Crame, si Pauline Canada. O ano ba ang ano nito sa usaping legal? Kasi nga gustong i-meet ng legal team kaso hindi na naabutan, hindi rin, nagsinungaling din na dinala doon sa Buhangin Police Station. Nandito na pala. Nakakatakot talaga yan. At naintindihan ko yung concern ni Atty. Torion. Kasi alam natin, kapag hindi assisted by counsel, unang-una, pwede yung papirmahin ng extrajudicial confession na kung sino lang abogadong kukunin. So, ang nakasaad sa ating saligang batas, yung mga confession na yan, kinakailangan assisted by counsel, preferably of their own choice. Kaya nga po, meron talagang karapatan na kapag ikaw ay police custody at any time, dapat meron kang abogado. No? Pangalawa, kung hindi mo nalalaman kung nasa ng akusado, no, at hindi nga sinunod ng protocol na dapat dinala sa pinakamalapit na police station for booking, no, may danger nga na dahil walang nakakaalam kung nasan yung tao, may danger na matorture. Alam nyo itong torture, hindi lang to krimen sa Pilipinas, it is an international crime. At alam natin yung mga secret detention places, at syempre ang nangyari dito sa akusado na taga KOJC, dahil hindi nalalaman kung saan ditine, nasa secret detention place siya. Yan po nagbubunga ng torture. Kaya tama po si Atty. Torion na maabala, no? At maalarma na hindi inaamin kung nasaan. So ngayon naman pala nandito sa Crame, no? Mali po yun. Dapat sinabi kung nasaan, hindi naman po dapat tinatago, dapat pwedeng bisitahin ng legal counsel at any time dahil yung mga secret detention places, yan nga po ang nagbubunga ng torture. At ng mga illegal na exaction na pagkuha ng mga extrajudicial confessions. Kaya nga, attorney, yan ang nakakabahala. Papaano na lang kung walang camera o video na nakuha doon nga sa paghuli kay Miss Pauline Canada? Baka yun na talaga ang yung pinangangambahan ng legal counsel ay posible talagang mangyari sa kanya. Opo. Talagang sa saligang batas, secret detention places shall be prohibited. Sulat po yan. Dahil dyan sa mga secret detention places, dyan po nangyayari ang mga torture. Di ba pag binabasa ang Miranda rights sa attorney, nakasaad doon na may karapatan sa pagkuha at ang abogado. Pero bakit doon hindi na nga na-contact ang abogado? Actually, binanggit din niya doon sa video na yon na aantayin niya yung abogado. Kaso yun nga ang mga pangyayari. Well, talagang meron pong paglabag sa karapatang pantao rito ni Miss, ano pangalan niya? Pauline Canada. Canada, no? So sa tingin ko po, yun nga po, itong problema Yung ako'y nasa Kongreso, hain ako ng panukalang batas na nagbibigay ng parusang kriminal at danyos na sibil dun sa mga lalabag ng karapatang pantao, hindi po na-approve into law. Kasi siguro marami mga taong gobyerno na natatakot sa pananagutan kung yan ay maging batas. Pero pag hindi po natin binigyan ng pangilang batas, patuloy po na mangyayari ito na malalabag ang karapatang pantao. Patuloy na iginigiit ng pamahalaan, lalo na ng Pangulong Bongbong Marcos at maging si Secretary Abalos Attorney na sumunod sa batas. Pero nakikita natin dito, ang gobyerno ba mismo ang sumusunod sa batas? May batas pa ba tayo? Totoo ba na nataasan pa yung pribadong pera na ino-offer as reward? Meron daw sa press conference nabanggit na meron pa daw gustong magbigay. Well, unang-una, dapat yan isa publiko kung sino sila. Kasi yung pagbibigay ng pera, imposible po na walang kapalit yan. At pinagbabawal naman yung pagtanggap ng pera ng taong gobyerno, kapalit ng pabor. Imposible po na 10 million, may isang magbibigay ng 10 million na walang kapalit na pabor yan. Kaya nga po sinasabi ko, posibleng illegal po yan. Dahil wala po magbibigay ng 10 million out of the goodness of their heart. Sa totoo lang po. Lalo na kung aarestuhin isang tao na hindi naman sila yung pamilya ng biktima mismo. Kung yan ay nanggaling mismo dun sa pamilya ng biktima, maintindihan ko pa. Pero kung yan po ay concerned citizen, kuno, may kapalit po yan na babawiin. No? Kung hindi po sa kapulisan, sa DILG mismo. Dandang libo yung mayroong mga kagaya ng ganyang kaso or akusasyon. Bakit nasisingle out si Pastor Apollo C. Kibuloy na napakalaki ng
reward? Bakit hindi nagkaroon ng ganun din na reward kung same lang din naman ang mga kaso? Ang sa akin, kung ginagawa ng kapulisan ang kanilang trabaho at sandamukal naman ang kanilang intel funds, dapat alam na nila kung nasaan si Pastor Kibuloy ngayon. The fact is, hindi maayos ang kanilang intel work at hindi nila nalalaman kung nasaan si Pastor Kibuloy. Ang gusto nga ng taong bayan, yung mga national problem talaga, ang pagtuunan ng pansin. Bakit wala tayong walang mga concerned citizen at mga friends ni Secretary Abalos na nag-chip in para mahuli kung sino yung mga korap sa gobyerno at mga abusado sa mga politiko? Ay, kaya nga po, no? Kaya kinakailangan po, manindigan sa karapatan dahil pag hindi po, talagang lalabagin yan ng gobyerno. Sabi pa nga ng Pangulo, attorney, sinusuportahan niya itong wala naman dong masama dito sa donasyon na pabuya na inanunsyo ni Secretary Abalos. Well, maya-maya po, ipa-flash natin sa screen yung provision ng Anti-Graft Act o ano ang bribery, no? Pagbibigay ng pera para sa pabor. Hindi po pwede na magbibigay ka ng 10 million na walang in-expect na pabor. Sinasabi po ng isang maestrado, no, that law is based on human experience. Wala pong magbibigay ng 10 million na walang expect na kapalit. Yan lang po ang katotohanan.